daan, ang katotohanan at buhay, patungo sa mahal. Sumainyo ang Panginoon. At sumayon. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, nagpatuloy si Jesus sa kanyang paglalakbay. Siya'y nagtuturo sa bawat bayan at nayon na kanyang dinaraanan patungong Jerusalem. May isang nagtanong sa kanya, "Ginoo, kakaunti po ba ang maliligtas?" Sinabi niya, "Pagsikapan ninyong pumasok sa makipot na pintuan. Sinasabi ko sa inyo, marami ang magpipilit na pumasok, ngunit hindi makakapasok. Kapag ang pinto'y isinara na ng puno ng sambahayan, magtitiis kayong nakatayo sa labas at katok ng katok. Sasabihin ninyo, Panginoon, papasukin po ninyo kami. Sasagutin niya kayo, hindi ko alam kung taga saan kayo. At sasabihin ninyo, kumain po kami at uminom na kasalo ninyo at nagturo pa kayo sa mga lansangan namin. Sasabihin naman ng Panginoon, hindi ko alam kung taga saan kayo. Lumayo kayo sa akin, kayong lahat na nagsisigawa ng masama. Tatangis kayo at magngangalit ang inyong ngipin. Kapag nakita ninyong nasa kaharian ng Diyos, sina Abraham, Isaac at Jacob, at ang lahat ng propeta, at kayo namay ipinagtabuyan sa labas. At darating ang mga tao, buhat sa silangan at kanluran, sa hilaga at timog, at dudulog sa hapag sa kaharian ng Diyos. Tunay ngang may nahuhuling mauuna at may nauunang mahuhuli." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna ang lahat. Isang magandang hapon sa inyo pong lahat. Tayo po ay nasa ika-21 linggo sa karaniwang panahon. Noong nakalipas na linggo, narinig natin mula sa pahayag ng Ebanghelyo na sinabi ni Kristo na siya ay naparito upang magdala ng apoy at inaasahan na nawa ito ay napag-aalab na sa ating mga puso. Apoy, no? At ang apoy ay sumisimbolo sa Espiritu, at itong Espiritu ang nagbibigay sa atin ng mga biyaya. Sabihin nyo nga sa katabi ninyo, pinagpala ka na. Kung pinagpala na tayo, huwag sanang sayangin, huwag sanang mauwi sa wala. Kasi baka naman pinagpapala na nga tayo, pero hindi naman tayo makakarating sa langit. Yung gustong pumunta ng langit, pumalakpak nga. Baka mayroong ayaw. Dalawa lang ang pupuntahan natin, langit at impyerno. Saan tayo dyan? Kaya nga mayroon tayong tinatawag na kabilang buhay. Buhay natin ngayon at ang mahalaga, kasi ang buhay natin ngayon ang magdidetermine kung ano ang magiging buhay natin sa kabila. Buhay ba na walang hanggang paghihirap o buhay na walang hanggang kapayapaan? Mamili ka. Ikaw din ang magdidesisyon yan. Bagamat ibinibigay na ng Diyos ang lahat ng paraan, ang lahat ng daan
para makarating tayo sa langit. Kaya nga ngayon, ang tanong na iniiwan dito, nung may lumapit sa Poong Jesus Nazareno at ang kanyang tanong, Ginoo, kakaunti po ba ang maliligtas? Siguro, nung panahong iyon, ang pananaw kasi ng mga Israelita, sila lang ang maliligtas. Dahil ang mga Israelita, ang bayang Israel, sila ang bayang pinili ng Diyos. Kaya pakiramdam nila, kahit anong gawin nila, sa langit sila mapupunta. Pero kung narinig ninyo ang pahayag mula sa aklat ni Propeta Isaías, ang sabi dito, titipunin ng Diyos ang lahat ng bansa, ang mga taong iba't iba ang wika. So binubuksan ang kaharian, binubuksan ang pagkangkaligtasan, hindi lang sa Israel, kundi sa iba't ibang lahi pa. Kaya yung tanong muli sa ating ebanghelyo, kakaunti po ba ang maliligtas? Minsan nakakasalamuha tayo ng mga ibang paniniwala, ibang relihiyon, ibang sekta na nagsasabing, kami lang ang maliligtas, kaya umanib na kayo sa amin. At tayong mga Katoliko, hindi rin tayo pwedeng magsabi na Katoliko lang ang maliligtas. Hindi totoo yan. Ang kaligtasan na ginawa ni Jesus, ng Poong Jesus Nazareno, ay para sa lahat. Bagamat para sa lahat, hindi naman automatic na pag sinabing, ay, deboto ako ng Nazareno, kaya dapat nasa langit ako. Tingnan nyo nga yung mga katabi ninyo kung makikita ba kayo sa langit niyan? Sa tingin nyo ba? Makikita ba sa langit o sa impyerno? O yung isa sa langit, yung isa sa impyerno? Saan nga ba? Kasi hindi sinagot ni Jesus, di ba? Yung tanong kasi na, kakaunti po ba? Hindi naman niya sinabing, mga 10, mga 5. Hindi naman. Ang sinabi niya dun sa nagtanong, kasi hindi mahalaga kung baka kasi siya, ina-assume niya na kasama siya doon. Kaya ang sabi ni Jesus, pagsikapan ninyong makapasok sa makipot na pintuan. So imagine niyo po, So yung pintuan ng langit pala, hindi kasing luwag ng pintuan natin dito sa simbahan, doon sa harapan, sa gilid. Makipot ang pintuan. Isa lang ang kakasya. Hindi pwede magsabay-sabay. Isa lang ang kakasya. Makakapasok ka kung, sabi dito, pagsisikapan mong makapasok sa makipot na pintuan. Hindi ka makakapasok kung marami kang bitbiting maleta. Hindi ka makakapasok kung maraming nakadikit sa iyo. Tatanggalin mo at kailangan mong tanggalin yan. Mahihirapan ka, masasaktan ka, pero kung gusto mong makapasok sa langit, alisin mo. Kahit alahas, kahit singsing, o kung anumang mga kayamanan, hindi yan kakailanganin. Iiwanan mo yan. Kahit ang karelasyon mo, iiwanan mo yan. Pero ang tanong, yung karelasyon mo ba sa tingin mo nagdadala sa iyo sa langit o nagdadala sa iyo sa kapahamakan? Kung yung karelasyon mo ngayon, pag-isipan mo na ng mabuti, kung yan ba ang magiging daan o nakakatulong sa iyo para makapasok sa langit, stay. Pero kung sa tingin mo, yan ay magdadala sa iyo sa impyerno, iwan mo na hanggat maaga pa. Kaya nga sabi sa sulat sa Hebreo, ipinapaalala sa atin na lumakad kayo sa daang matuwid upang hindi tuluyang mapilay, kundi gumaling ang paang nalinsad. Lumakad sa daang matuwid. Sige nga ulit, yung gustong makapasok ng langit, pumalakpak nga po. Pues, lumakad tayo sa daang matuwid.
Kaya habang may panahon pa, no, sinasabi din dito, habang may pagkakataon pa, sabihin nyo nga ulit sa katabi ninyo, may oras ka pa. Pwedeng 1 oras na lang, 1 araw, 1 linggo, 1 buwan, 1 taon, pero may pagkakataon pa ibinibigay sa atin. Kaya ngayon, pag-isipan mo na ng mabuti, kung ikaw ang dahilan ng pagbaha noong Biyernes dahil sa mga flood control na kinukuha ang mga budget, ibalik mo na. Pagsisihan mo na, hindi ka makakapasok sa langit. Kung ikaw ay nagnanakaw pa, minsan di ba, deboto ng Nazareno, pero panay ang online game o kaya gambling dyan sa cellphone, panay ang sugal, itigil mo na yan kung gusto mong makapasok sa langit. Kung kayo nagsasama na hindi pa kasal, magpakasal na kayo kung gusto nyo makapasok sa langit. Ayun, kung nagsasama naman kayo, hindi kayo dapat magsama, maghiwalay na kayo kung gusto mo makapasok sa langit. Ano nang gagawin natin? Puro taas lang tayo ng kamay sa Poong Nazareno. Ang gusto ng Nazareno, makasama tayo sa langit, hindi lang dito sa lupa. Kasi pagdating sa langit, lahat ng inihingi natin, lahat ng iniiiyak natin sa Nazareno, hindi mo nakakailanganin. Kasi doon talagang mararamdaman mo yung fulfillment. Hindi mo na kailangan umiyak pa. Okay na doon. May oras ka pa. Kung naging pabaya kang magulang, may oras ka pa. Tahakin mo ang daang matuwid. Matutok tayong magtiis. Pagtiisan natin ang buhay dito. Hindi madali. Kaya nga, makipot ang pintuan para ikaw lang. Kasi lahat ng naka-attach sa atin, kailangan mong alisin. Kailangan nating alisin. Muli, ikaw din magdidesisyon. Tayo rin. Bagamat nandyan yung invitation ng Poong Nazareno na makarating tayo sa langit, pero kailangan mong magdesisyon. Hindi tayo panghabang buhay dito. Iniisip niyo ba yun minsan? Kapag, sa gabi, o kaya wala kang ginagawa, iniisip mo ba yung oras na makakarating kaya ako sa langit? Sa lifestyle na mayroon tayo, sa ugali na mayroon tayo, makakapasok kaya ako sa langit? Una natin siguro itindihin kung yung ibang tao, ikaw na mismo, makakapasok ba ako sa langit sa ugali ko, sa pamumuhay ko ngayon? So, kita-kits na lang tayo. Pero sana, sana sa langit. Kasi, ang ginawa ni Jesus, ang pagpasan ng krus, ang pagpapako sa krus, ang pag-aalay niya ng buhay ay para sa ating kaligtasan. At nangako siya na doon sa langit, maraming silid para sa ating lahat na magtatagumpay hanggang wakas. Magtitiis hanggang wakas. Amen.